Chaps! Ako pa rin ang inyong Madam Kilay. Ngayon naman pag-usapan naman natin yung iba't ibang klaseng eksena na makikita mo sa friends mo sa Facebook. So, ginawa ko tong video na to dahil may nag-request lang nito. Pangit. At hindi ito panama sa mga friends ko. Ew, hindi ko nga ilalike yan. Ang ganda ng bahay niya. Pak na pa. Ganda. Pero maganda ka. Basta, ang tamaan, guilty. Exagerado number 1, the emo. Ito yung mga tipo ng friends mo sa Facebook na pinopost na lang lahat ng kwento ng buhay nila dun sa timeline nila. Wala ka namang pakialam, pero nakikita mo lang. Exagerado number 2, the star for all season. Ito naman yung mga tipo ng friends sa Facebook na talaga namang post ang pagmumukha nila sa timeline nila. Minuto, oras-oras, yung talagang yun ang pinaka-hobby nila. Exagerado number 3, the menu. Ito naman yung mga tipo ng friends mo sa Facebook ng post ng pagkain. Iba't ibang klase ng pagkain. Ultimo almusal, tanghalian, merienda, dinner, at snack nila sa gabi. Ipapost talaga nila yan hanggang sa magutom ka. Yung tipong lalasapin ka hanggang sa kumalam yung sikmura mo dahil sa inggit mo sa pagkain nila. Exagerado number 4, the online sellers. Ito naman yung tipo ng mga tao na i-add ka lang para lang magbenta sa'yo. Pag nakita nilang maitim ka, bibentahan ka ng Kojic soap at kung ano na pampaputi patulad ng glutathione, ng mga pills at kung anek-anek. Kasi nga maitim ka, magpaputi ka daw. Mura lang. Pag nakita nilang mayaman ka, aalokin ka ng networking. Lalo na pag nasa abroad ka, ikaw ang target nila. Exagerado number 5, the lovers. Ito naman yung mga tipo ng mga in love na nagpo-post ng I love you mahal, I love you too, yung tinatag pa yung mga jowa nila. Hanggang sa mag-usap na lang sila dun sa comments. Paano hindi na lang kayo mag-usap sa PM? Diyan pa talaga kayo, sa timeline. Sa inyo, mga lovers. Walang forever. Tapos man nag-break kayo, iyak kayo dyan sa timeline nyo. Exagerado number 6, the religious. Ito naman yung mga tipo ng friendless mo na talaga namang relihiyoso. Na talagang sinishare lang nila yung puro mga tungkol sa Jesus. Mabait itong mga to eh, I love them. Tapos ikaw naman, syempre mahahabag ka, ilalike mo yung mga pinopost nila. Kasi nga, relihiyoso. Exagerado number 7, ito naman yung mga Hokage. Ito naman yung mga tipo ng mga friends mo na lalaki. Mostly ha, lalaki, na i-add ka lang para lang makapag-chat sa'yo. Kahit sabi mong taken ka na. Tapos mamanyakin ka pa. Exagerado number 8, the war freak. Ito naman yung mga tipo ng kaibigan na doon naglalabas ng sama ng loob sa mga kaaway nila. Ang dami niyan. Nandiyan pa yung pagpaparinig. Manong hindi mo na lang itag. Tapos i-message mo na lang. Tapos cam to cam kayo. Magsambunutan kayo sa video call. Exagerado number 9, the sawsawero. Ito naman yung mga tipong nakikisawsaw lang sa issue ng iba. Kapag may nag-post na kaibigan nila na may kaaway sa Facebook, nakikisawsaw sila. Damay-damay, kampi-kampihan sila doon. Nakesya pumapanig ko no. Sige, magpa-involve kayo. Exagerado number 10, the stalker. Ito naman yung mga tipo ng kaibigan na i-add ka lang para lang makapag-stalk sa Facebook mo. Actually, kahit hindi naman kayo friends eh. Ini-stalk niya pa rin yung Facebook mo. Ewan ko ba, baka may inggit sa'yo. Tapos browse ng browse sa mga picture mo. Mga chismosang to, kahit sa Facebook, kinakarir nyo. Tapos kung ano-ano masasamang sasabihin sa'yo. Paano? Inggit na inggit sila sa'yo. Naghahanap ng ikasisira mo. Exagerado number 11, the groupings. Ito naman yung mga tipo ng kaibigan na may grupo-grupo sa group chat. Yung halos ikaw, kasali ka sa group chat, hanggang sa matulog ka na, ang ingay-ingay nila dun sa group chat. Hanggang sa yung tipong silang dalawa na lang yung nag-uusap. Sila lang yung nakakaintindi sa topic nila. Paano mag-PM na lang kayo sa isa't isa? Nakaka-istorbo na kayo eh, ha? Nanggigigil ako eh. Tapos minsan yung iba, nagpapagandahan pa sa isang group. Pag may nag-post ng maganda, meron ding magpo-post ng magandang itsura. Ano? Paligsahan na ng ganda? Hindi ako relate dyan kasi hindi naman ako maganda eh. Hindi na ako makikipagkompetensya. And last but not the least, the social climber. Okay na naman mag-post ng mga karangyaan na talagang pinaghirapan. Pero kung magpo-post ka ng karangyaan na hindi naman iyo or hindi mo naman nakuha dahil sa paghihirap mo at ipagyayabang mo pa sa mga tao, eh ano, para lang masabing mayaman ka at meron ka nito? Para may mai-post ka at para makapagsabayan sa mga kaibigan mo? O kaya, inggitin yung mga friends mo na walang pambili. Pero ang totoo, wala naman talaga akong pakialam eh. Tsaka, wala naman talaga akong kinalaman sa topic ko eh. Napag-utusan lang ako. Pinagsama-sama ko lang yung request nyo. Magkikilay lang naman talaga ako eh. Pati nga ako natamaan sa topic ko.